Eid natin is 30. So yung Ramadan is 30 days. So inshallah pwede pa naman kumako. Sinulit ko mga kapatid kung sino makapagpasa bukas, ipasa na para makaiwas tayo sa traffic. Kasi traffic ngayon eh. Ano? No problems. Sino announcement lang po mga kapatid, no? So kung sino yung gustong magaling ka mga kapatid. Inarangan niyo yung nagbayad sila. Inarangan niyo. Yan, kita mo. So, inshallah ta'ala, hindi naman limit sa kaalaman natin no, na marami tayong Islamic community sa Pilipinas. Tama? Isa rito yung sa SCAG. Oo, sa Cavite. Ngayon, noong nakaraang taon, yung Zakatul Fitr na naipon namin, so ipinadala namin sa dalawang Islamic community. Ang siningil namin noong nakaraang taon is 15 real. So, ganun din siguro siya na ngayon. Kasi ang halaga nun is 3 kilong bigas. Pwede pa nagdagan kung maaari, kung gusto nyo, kung basta minimum 15 reals. So, ipapadala natin yan sa SCAG Philippines. Ngayon, ang gagawin ng President ng SCAG, si Tatay Ibrahim Mata, ibibili nila ng bigas doon at doon nila i-distribute sa mga mahihirap nating mga kapatid doon na Muslim. Kasi meron doon 15 reals. Meron doon mga tao na wala ng bahay, so doon na sila, parang volunteer sila sa Skype. I think sila yung mas mainam na bigyan natin ng Zakatul Fitr. Yun naman, inshallah. Kung sino naman yung may gusto, inshallah ako na lang yung mamamolekta, sinabi ko na rin naman kayo sa Hussein. So inshallah para matulungan din natin sila. Kasi kailangan natin may padala as soon as possible. Kasi mangtubang, alam mo naman minsan na-delay 2 days. So inshallah ta'ala, kung sino pwede magbigay ngayon, magbigay na. Kung sino yung magbibigay bukas, siguro hanggang bukas inshallah maninigal ako. At beyond that, hindi na kasi bukas ipapadala ko na inshallah ta'ala sa Skype. So kung sino yung mga gusto na naman inshallah ta'ala na magbigay sa kanila ng Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr mga kapatid, talagang ikaw kung saan yung gusto ibigay. Pero kung sino gusto ibigay sa Skype, 15 reals. Kung sino yung mas tataas, sir, ikaw naman sa akin. meron na sige sa Sir, ikaw naman sa akin. Sagita. Assalamualaikum. So, ang Zakatul Fitr ay kapag ikaw ay nagpasting ng Ramadan, bago matapos ang Ramadan, kailangan magbigay ka ng minimum na 15 real. Yan ay para sa mga mahihirap. Kahit naman kung Muslim ka na, pati mga anak mo, kahit maliit, ibibigay mo kung maaari. Yan ang Zakatul Fitr. Yan ay sa lahat ng nagpasting ng Ramadan, kapag hindi ka nakapagbigay ng Zakatul Fitr, parang nakahang yung mga ginawa mong kabulihan. So, once na ibigay mo yan, ay inshallah, tatanggap yung mga panalangin. So, yun sa mga brother namin na hindi pa Muslim, ay magtatapos na ang Ramadan. Kung ito na talaga ang tama, bakit ano pang nakakawala sa inyo para yakapin ninyo ang tunay na pananampalataya? Inshallah, ngayon ay papakilala natin ang ating bagong brother na si Ryan. So para mayakap natin, ma-welcome natin ang ating brother na ito ay mga kababayan natin sa Bisaya Gero ito. So ito ang nakatong mga Bisaya diri na gustong makita ang katulungan. So isa na brother Ryan, bukal sa kaluban muna tatanggapin mo ang tamang pananampalataya ng Islam. Bukal ko. Siya, so sumunod ka na lang ha. Asyhadu anna la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang ibig sabihin yun, ako ay sumasaksi na walang Diyos na sasambahin maliban sa tunay na Allah ang nag-isa at ako sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Yun lang sa pagbanggit mo yan ay wala na yung kasalanan mo.
tinanggal na ng Allah subhanahu wa ta'ala at magmula ngayon ang listahan mo ay magsisimula pa ngayon at manalangin ka, umiyak ka sa kanya kung maaari dahil ang panalangin mo inshallah maaaring tanggapin ng Allah dahil para kapapangalan mo pa lamang na wala ka ng kasalanan inshallah. So, yun ang brother natin na nag-iyak sa Islam. Taga-Cagayan. So, ano sa mga brother natin na hindi pa yung ng Islam. So, ano, sino pang hindi nakayahap dyan? Allahu Akbar. O, mga kapatid. Si Ryan ay kahapon lang pumunta ito. Pero ngayon, alhamdulillah, nag-iyak na sa Islam. Kung sino man dyan ang gusto nyo makap sa Islam, welcome po. Inshallah. Bijoy, kayak miyakap ko. Berselingan rumah ada tu. Selingan yuk. Lagi di masjid yang diskan. Tak ada amal kepadayaan. Kita dikita sa pamilya. Kau kan yang bijoy, bro? Dia kau sikat tanah enggak? Sa Davao, ang kalip sa Davao, sa Espanya. Papasana ko sa Facebook. Hindi ko man na mga sabi. Kapatid, ano ba ang dati mong religion? Isa. Ano, Katoliko? Masya Allah. So, inshallah kapatid, ikaw ay pinagpala ng Allah sa gabing ito. At magmula ngayon, manalangin ka ng time din. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring matanggapin yung mga panalangin mo dahil sa ikaw ay parang kapapangalan pa lamang sa simpleng salita na binanggit mo kanina. Bijuman. Bijuman ko. Dahan-dahan, magkaroon ka, hindi ka naman nilong, hindi ka ng parang kapapangalan na pagkabaya sa hindi ka siya. So, yung hindi pa naka-welcome sa ating brother, magkayakap, yakapin natin ang ating brother na bagong brother. Abdullah. Nakutala ka sa Rasul sa iyong part. Saan? First, second. First ka, second. First ka, second. Hindi pa Third. First ka, second. Kasunod sa siya eh. Sino pang nagdala doon? Si Spanish Rasid? Nasa yung listahan. Nasa yung listahan. Ang may bawang sa in, kitawagon mo ng tao. Wala na hanapin. Punta ka ba? Sit lang sa first, second, third. Wala ka yung constellation. Surprise. Isa lalo na sa mga brother namin na mga bisita na non-Muslim, kung may mga katanungan kayo ngayon, ay mayroon tayong load, inshallah. Sasagutin natin ang inyong mga katanungan sa hapon ng ating mga inshallah. Lumapit kayo, inshallah, mga kapatid, inshallah.
batong buwanas na kayo, buwanas na kayo, mga kapagpulay, yung susunod, yung susunod, manisya na niya, kaya ang kami na, susunod na mga hinapan, wala siya dito na, wasyo na mga kamay na happy na susunod, kami na lang, ang mga nagtatawagin ng fakir, ranas na kami siya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ito po ay malaking pagkakataon sa ating lahat. Dahil ang Ramadan ay malapit na magwakas. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Kung lumaalay hafan, lahat ng bagay sa mundo ay may expiration din. Katulad nitong Ramadan ay magtatapos na. So tinatawagan namin ang pansin yung mga Muslim at saka hindi pa tayo Muslim. Sana po, naliwanagan kayo sa aming pinalalagay sa inyo ngayon sa araw-araw. At kami po ay nagpasalamat din sa inyo at tinatanaw din namin yan na apresiasyon yung pagpunta ninyo dito dahil sa kung wala kayo dito, wala itong programa natin inshallah. So mga kapatid, kanina nabanggit natin na ang Allah ay pwede natin ipunta sa 24434. Yun yung pagsasala ng misis isang araw. Kapag ikaw ay malapit sa isang hari, hindi kaya presidente, talagang ipinagmamalaki mo. Kahapon, nabanggit natin yun, na kung halimbawa ikaw ay tipoy lang ni King Abdullah, ipinagmamalaki mo yun. Subhanallah. Kung halimbawa pumunta dito si Noy Aquino at tinawad ka at inutusan ka, ihuwa mo ako ng tubig, ay hindi matapos-tapos na kinukwento mo na biro mo, pumunta sa iya mo si Noy Aquino, ako lang ang inutusan para bigyan siya ng tubig. So ano pa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagputos sa akin na sinabi niya na akin isalah, isagawa mo ang pagsasala. Dahil ang pagsasala ay hindi para sa Allah yan, para sa atin yan. Kapag ginampanan natin ang pagsasala, bukal sa kalooban natin ay para sa atin yan, hindi para sa Allah. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinasamba natin ay perfect God, walang pangailangan. Maging ang buong mundo ay sasamba o hindi sasamba, walang madadagdag o mababawas sa kapangyarihan ng Allah dahil siya ay perfect God. Dahil sa awat, habang niya, ibinigay niya ang opsyon na kung sasamba ka sa kanya, may paraiso na naghihintay. Kung hindi ka sasamba sa kanya, may inferno na naghihintay. Yun lang. So mga kapatid, alhamdulillah, bakit tayo nandito sa Gitnang Silangan o Saudi Arabia? Dahil tayo ay mahal ng Allah. Tinatawagan tayo para makita natin ang katotohanan. Nakikita natin ang Pilipinas na ikumpara natin sa Saudi Arabia. Philippines is the only Christian country in Asia. Tayo ang pinaka-Christian na country sa buong Asia. Ang dami-daming sinasabi. Palagay ko, wala pang nanguna kung relihisyo ang pinag-uusapan ay wala pang nanguna sa Pilipino na pinaka-relihisyo. Bakit? Walang makakakaya na ikaw ay nagpapapako sa krus. Pero ninyo, maraming mga tao sa atin na nagpapako ng krus. Subhanallah. Yun ay tanda ng pagka-relihisyo sa maling pamamaraan lang. Kaya lang sa maling pamamaraan. Pero sa Islam, hindi ka na kailangan magpapako, bro. Sundin mo lang ang Islam. Ang Islam ay napakagaan, napakadali ang Islam. Hindi na kailangan magpapako ka na ngayahin yung Kristo na pinako. Subhanallah. So mga kapatid, ito na ang pagkakataon, malapit na matapos ang Ramadan. So ito na ang pagkakataon na tinatawagan kayo ng Allah na ito ang tamang relihiyon. Dahil ang mundo ito ay panangyarihan lang, pansamantala lang. Kaya kung tayo ay nagsusumikap para sa mundo ito, ay lalo tayo magsumikap para sa kabilang buhay, yung tunay na buhay, dahil doon sa kabilang buhay ay kapag nakapasok ka sa paraiso, ang katangian ng paraiso, hindi ka na sasamba, hindi ka na maghahanap buhay, hindi ka na mamamatay. Kaya hindi ba maghirap ka dito, lalo na pag Ramadan, siyempre, paghapon na hindi ka na kumakain, okay lang yun. Basta huwag ka lang maghirap sa kabilang buhay, mga kapatid. Diba? So, sa katunayan nga ang Ramadan, maliban lang sa ito pa ay
pang-apat ng haligi ng Islam ay dito rin nasusulat kung talagang sumusunod ka o mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi ka naman pumasok sa kwarto, magdago at kumain dahil walang nakakakita sa iyo. So dahil sa ikaw ay natatakot sa kanya, ay hindi mo nagagawa yun, kaya siya mismo ang bibigay sa iyo ng reward para makapasok ka sa paraiso. Siya lang ang nakakalam sa lahat ng mga ginagawa natin. So ang Allah lamang ang nakakaalam sa lahat ng ating ginagawa. So lagi itong magiging halimbawa mga kapatid doon sa non-Muslim bilang reminder sa inyo. Ito ay halimbawa, palagi ko na ibibigay ito bilang reminder sa inyo. Halimbawa, kung ikaw ay pinanganak ng ating mga magulang, lalo ng nanay natin, pinadidi, halos pangungutang, pinaaral tayo nung lumaki tayo, hanggang sa naging professional tayo at nakapagtrabaho, ipalagay natin sa Saudi Arabia pagtrabaho. Nung nagkaroon ka na ng sweldo, pagdating sa Pinas, hindi mo kilala ang sarili mong nanay. Ano ang mag-feel niya? Baka masakal pa lang sa kanya pagkagis ka. Ako ay halos nangutang para rin ka, nung malit ka, pinadidi kita, hindi kita pinabayaan. Ngayon, dahil nagkasweldo ka na, naging professional ka na, hindi mo na akong kilala, nilang nanay. Di ba? So ano ang pagkakaiba mga kapatid? Na kayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pinakamagandang nilikha, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Katotohanan nilikha ko ang tao sa pinakamagandang nilikha. Hindi niya ginawang kayo, o kabayo, o baka, na kapag papagal lumakad, nilalating ng may-ari sa likod. At kapag nagpag-tripan na masarap kainin, kinakatay na lang. Alhamdulillah, hindi tayo ginawang ganun. Tayo ay ginawang tao na matalino. So noong tayo ay lumaki, lahat ibinigay sa atin. Ang buwan at araw pinapakinabangan natin. Ang mga karagatan, ang laman ng karagatan pinapakinabangan natin bilang tao. Ang mga pananim, mga prutas, pinapakinabangan natin. Pati hayop, pinapakinabangan natin. Gatas, kinakatay natin ng hayop. Lahat yan ay para sa atin. So ano naman ang para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ngayon nung lumaki tayo, naging professional, nakakaaral, naging matalino, engineer, scientist, doktor, malaking sweldo, bumili ka ng mga rebulto, mga justisan kung sa Pampanga, dahil yan ang kilala ng Pampanga ng mga rebulto, mga justisan. Katunayan nga, kaya nilahag yan. Subhanallah, dahil sa yan ang Pampanga ng mga justisan. Tapos kumuha ka doon at doon ka nagsusumamo, doon ka umiyak, doon sa mga gawa-gawa naman ng tao. So ano ang pagkakaiba na ikaw ay ipinanganak ng sarili ng nanay, pero nung lumaki ka at naging professional na malaking sweldo, hindi mo kilala ang sarili ng nanay, at ikaw ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi hayop. Tapos ang sinasamba mo yung mga gawa-gawa naman ng tao, mga businessman. Subhanallah. So, walang pagkakaiba mga kapatid. Di ba? Walang pagkakaiba na ikaw ay nilikha ng Allah na napakaganda. Ang sinasambong mo ay mga rebulto, mga justisan, at ikaw ay pinanganak ng nanay mo, halos nangungutang para papag-aral ka, maging professional ka, tapos hindi mo siya kilala bilang nanay. Walang pagkakaiba. So kaya mga kapatid, tinatawagan namin kayo ng pansin, lagi namin kayo binibigyan ng paalala na ito ang tamang landas. Kung sino man sa inyo na gusto niya yumakap dito bumalik dito sa tamang relihiyon, ay welcome po. Pwede kayo yumakap. Dahil araw-araw papalapit ang pinipilaan natin. Ano ba ang pinipilaan natin? Englishman, mayor, pira? No. Ang pinipilaan natin mga kapatid ay ang libinan ng kamatayan. Yan lang. Kapag tama ang paniniwala mo, habang buhay ka, magpakalungod ng kasiyahan sa paraiso. Pero pag mali, habang buhay ka, nasa impyerno ng apoy, ang mga kasama mo sa impyerno ay kasing laki ng liw ng mga alakdang, mga ahas na kasing laki ng liw. So mga kapatid, bibigyan namin kayo ngayon ng pagkakataon. Sana ko, magtanong kayo kung ano ang mga katanungan ninyo, sasagutin namin sa abot ng aming mga kaya, lalo na dun sa mga brother namin ng mga non-Muslim. Inshallah. Dahil ang mundong ito ay hindi tayo magtatagal mga kapatid. Kaya kailangan bilang Muslim, lalo na sa mga pag-Muslim, yung dapat bukal sa kalooban natin ang pagiging Muslim natin. For the sake of Allah naman kung kaya tayo
nag-Muslim. Dahil kung tayo ay nag-Muslim, nagsasala o nasipot kamalaman, hindi kung ano-ano ang inisip natin. Kung kaya tayo nagsasala, kaya natin ginagawa yung mga mabubuting gawain dahil naisip natin para may nakakakita sa atin, lalo na ang amo natin. So parang yun ang Diyos natin. Yung amo natin o yung nakakakita sa atin na inisip natin. So bilang Muslim, ang sinasamba lang, pinapakita natin ang gilas, ay ang lalang ng langit at lupa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang, mga kapatid. Dahil ang kaalaman na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lihis sa kaalaman ng mga doktor at mga scientist. Dahil ang mga doktor at mga scientist, hindi nila alam kung ano ang mga pangyayari sa lipunan, ano ang mga pangyayari sa kabilang buhay. Tanging ang mga propeta lamang, lalo na ang muling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang binigyan ng kaalaman na yan, na alam niya kung ano ang hinahinap lang ng tao bago maghiwalay ang kanyang kaulo at ang kanyang katawan. At kung ano ang nangyayari sa tao sa libingan, tayo ay maghihintay kung sa libingan ng 1,000 years habang hindi pa magulo ang mundo. Subhanallah, malaki ang paghihintay natin dyan sa libingan. So mga kapatid, kung totoo, bukal sa kalungan yun na kayo ay naghahanap ng katotohanan, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ang ibig sabihin yun, sino man ang naghahanap daan patungo sa amin, ibig sabihin, sino man ang naghahanap sa Allah subhanahu wa ta'ala, sadyang ibibigay ang Allah ang daan para sa kanya. Gagawin niyang madali sa kanya. Maliban lang kung tinakpan mo yung mga mata mo, nagbulag-bulagan ka lang sa iyong nabanggit sa huling Quran na walakad karana ni jahannam kasilan min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Marami na sa jinn at saka tao na nakatakda sa impyerno ng apoy ng mga puso hindi sila nakakaintindi. May mga mata hindi nakakakita, may pandinig hindi naman nakakarinig. Araw-araw nakikita nila yung katotohanan, pabinibingan na lang, pabulag-bulagan na lang. So ibig sabihin, marami na sa jinn at sa tao na naglalakad, nakikita mo na buhay pa, yun ay nakalaang na sa impyerno ng apoy. Dahil may mga puso hindi nakakaintindi, may mga mata hindi nakakakita, may mga tayo na hindi nakakarinig. Yun yung mga taong yun. Ay habang yan dito sa mundo, hindi nila alam, nakalaan na sila sa impyerno ng apoy. Mga kapatid, kung tayo darating dyan, binigyan tayo ng babala ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ano man ang ikakapasok ninyo sa paraiso, natalakay ko na lahat sa inyo. At ano man ang ikaiiwas nyo sa impyerno ng apoy, natalakay ko lahat sa inyo yan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala pa tayong mahanapin, wala pa tayong mga katanungan na hindi masasagot ng Islam. Dahil ang Islam is not only a religion, but also complete way of life. Hindi lang ito pang religion, kundi ito ay kompleto ng pamumuhay dito sa mundo. Bukura ka, lahat may patakaran. Ito lang ang religion. Lahat yan ay may mga patakaran. Bukura ka, pupunta ka sa kumbita, may patakaran. Papasok ka sa bahay mo, lahat yan may mga patakaran, mga kapatid. Wala pa tayong mahanapin. Dahil pag naghanap tayo ng batas o religion, pamamaraan, maliban sa Islam, yan ay insulto sa Allah na nagkita sa langit at lupa. Ang ibig sabihin, ang kanyang religion, ang kanyang pamamaraan ay hindi kompleto. So kaya ang Islam ay hindi lang religion, kundi kompleto na pamumuhay dito sa mundo. So nakikita natin ang Saudi Arabia, hindi sumasama ng mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Pagdating ng sala, isasara ang mga tindahan. So nakikita natin yun. So nakikita din natin dahil sa pag-respekto nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, malayo sila sa kalamidad, walang mga typhoon. Subhanallah, ang Pilipinas, the only Christian country, ihahangin mo ang daming mga kalamidad. Pagkatapos ng signal number 1, signal number 2, iba't ibang mga nakapila. Nakapila yung mga kalamidad. So ano pa ang ebidensya? May nagtanong noon. Sabi niya, bakit? Sino ba yung nagtanong noon muna? Na ano daw, bakit ang mga Muslim ay may istar at saka buwan? May istar at saka buwan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa pananakasulatan sa Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Katotohanan ang paglalak sa langit at lupa at ang pagpapalitan ng araw at gabi ay may mga simbolo, may
may mga sign na napag-isipan ng mga taong matatalino. Ha? So ano ang sign? Katulad ng katanungan ng ating kapatid. Ang mga Philippine Army may simbolo. Ang Meralco may simbolo. Ang mga simbahan o mga Muslim may simbolo. So ang Katoliko, ang Christian, ano ang sign nila? Cross. Ha? Welcome sila sa cemetery. Dahil pag pumunta sa cemetery, lagi may cross. Okay. So ang mga Muslim, ano ang simbolo? Buwan at saka bituin. Yan ay natitingala natin sa langit. Kapag tinanong mo ang isang tao, nasaan ang paraiso? Nasa ilalim ba ng lupa o nasa kalangitan? Ituturo nila nasa kalangitan. So ito lang ang religion na mayroong simbolo sa paraiso. Pwede tayo makapasok sa paraiso dahil ang simbolo natin ay nasa langit, natitingala sa langit. So ito lang ang religion na mayroong simbolo sa paraiso. Allah. So yan ang mga sign. Ano bang tinatanong natin na sign? Yun yung binanggit ng Allah. Na sa araw-araw ba, na gabi at araw, na nagpapalitan ng araw at gabi, wala ka nang napag-isipan ba? Ha? Hindi mo ba ginagamit yung pag-iisip mo? Subhanallah. So yun ang simbolo mga kapatid. Kapag nagkamali ang test paper, ipatros nila. Siya, paano? Ha? Sinasabi nila na mga Muslim ay mga nanguhustage, mga matay tao. Sino ang nanguhustage? Yung mga lahat ng simbahan nakahustage si Kristo. Sino ba yan? Ang gumagawa niya? Na pati si Kristo ay ginawa nilang nakahustage lahat ng kanyang mga limunto. So sino ang tunay na nanguhustage? Ha? Dahil bawat simbahan ngayon nakahustage si Kristo, hindi Muslim ang nanguhustage. Dahil ang mga tao na sila ay hinuhustage nila, pati ang mga limunto ni Kristo, nakahustage ngayon sa nakapako ngayon lahat sa simbahan. Subhanallah. So mga kapatid, pasensya na po kung may nalalakot namin sa kalooban ninyo. Ang totoo, ang katotohanan, binabanggit natin dito dahil maawa kami sa inyo. Gusto namin na makakay kayo sa katotohanan. Hindi namin layunin na kayo ay iniinganyo dito sa Islam o pagkatapos ay magbigay ng ikapo o counting donation. Ang sa amin lang bilang Muslim ay yung nakapataw sa balikat namin na ihahatid namin ang katotohanan sa abot ng aming mga kaya. Maniway ang mahihiyan mga tao na sa kanilang pasya dahil dahil kahapidin, walang sapilitan sa religion. So, kung papasok kayo, okay. Kung hindi kayo papasok, okay. Kung sa loob-loob ninyo na yan ang tama, yung umaharap ka dun sa nakapako, wala kaming magagawa sa iyo kapatid, ituloy mo na yan. Kung yan ang talagang kaligtasan. So, binibigyan namin ng pagkakataon yung mga brother natin, kung sino man ang gustong magtanong, pwede magtanong, walang bayad. Brother Idris, meron isang katanungan dito, Brother Idris. Okay. Bro, ipasok si... May tanong po dito, Ustad Idris. Dahil po ba daw tayo ng Muslim ay mapupunta sa paraiso at siya na Kristiyano na mabait, magalang, di gumagawa ng masama ay mapupunta sa impyerno ng apoy? Ito na yan na ang Muslim lang ang mapupunta sa paraiso. Bakit? Dahil isa rin sa, kung may dagdag din ng mga kaibigan ko, kasi ang Kristiyano, bagamat gumagawa siya ng mga kabutihan, pero wala namang patunay sa Biblia na gagawa ka lang ng mabuti ay hindi ka na makakapasok ka sa paraiso. Walang talata sa Biblia na kapag gumawa ka ng kabutihan ay hindi mo sinamba para sa tamang pamaraan ng pagsabay, makakapasok ka sa paraiso. Wala. Dahil ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Yung mga Muslim na ginagawa nila na pagsasala, iyon ang susi ng paraiso. Kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, makukuha mo, makikita mo sa paraiso, kaya lang wala kang susi dahil hindi ka nagsala. Hindi mo sinalma ang alas sa tamang pamamaraan. Ayon sa Matthew 29:39, si Yesu Kristo ay sumama sa Diyos at nagpamatira pa, ibig sabihin nagsala rin si Kristo. So yung pagsasala na yan ay ginagampanan ng mga Muslim na 5 bisis nagpapatira pa ang mga Muslim na ginawa rin ni Kristo sa Matthew 29:39, si Yesu Kristo ay sumama sa Diyos at nagpapatira pa. So kapag kahit Muslim ka, gumagawa ka ng mga kabutihan, ay hindi ka nagsasala, hindi ka rin makakapasok sa paraiso. Dahil hindi ka nagsala. Dahil sinabi ni Prophet Muhammad,
as-salatu miftahul jannah. Ang sala ang susi ng paraiso. Kahit gaano magandang mga ginawa mo, kapag hindi ka nagsala, makikita mo lang na parang nakakulong dun sa salamin, pero hindi mo mabuksan dahil wala kang susi. Ganda ng tanong mo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tinanong bro kung parang ganito yan eh, ang pinakamabuting Christian, mas mainam pa rin yung pinakamasamang Muslim. Ang pinakamabuting Christian, mas mainam pa ang pinakamasamang Muslim. Bakit? Kasi sinasamba lang niya kung sino nagkakasa kanya. Tinatanong niya ngayon, paano yung mga Christian na mabubuti katulad ng Santo Papa? Hindi naman daw sila nagkakasala. Yung mga pare, hindi naman daw sila nagkakasala. Yung mga mabubuting tao, nagbibigay ng mga, paano sila? Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Bada'udu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru ay yushrika bih. Katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah ang sino mang nagtambal sa kanya sa pagsamba. Ibig sabihin, kung kumuha ka ng ibang Diyos na sinasamba mo maliban sa Allah, ibig sabihin nag-commit ka ng shirk pagkatambal sa Allah, hindi kanya kayang patawarin sa kasalanan mo ng kapatid. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ngunit, kung marami ka namang kasalanan, kaya kang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayang patawarin ng Allah yung ibang mga kasalanan, bukod sa pagkatambal, katulad ng pagpatay, adultery, kahit anong kasalanan, kahit agad mabigat na kasalanan, huwag ka lang mag-shirk, kaya kang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, o papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang kanyang naisin. Kung sino man ang naisin ng Allah na patawarin, kaya niyang patawarin, huwag ka lang mag-commit ng shirk, kapatid. Huwag ka lang magtambal sa Allah. Bakit? Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may yakfur bil iman, faqad habita amaluhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kung sino man ang hindi naniwala sa al-iman, ano ba yung al-iman? Naniniwala sa Allah, sa mga anghel, sa araw ng paghuhukom, sa mga libro, sa yawmul qiyamah, sa qadar, mabuti man ito masama. Ang al-iman dito sinasabi al-Islam. Kung sino man ang hindi naniwala sa al-Islam, lahat ng kanyang ginawang mga bagay ay walang saysay, void, null. Parang alikabok na hinipan. At sa yawmul qiyamah, sa huling araw, siya ay mapapabilang sa mga talunan. Eh, saan pupunta ang mga talunan? Sa impyerno po. Bago matanggap ang isang gawa ng isang Muslim ang tinutukoy natin kapatid, Muslim na. Meron pang prerequisite kung paano matanggap ang isang gawa ng isang Muslim. Paano pa kaya ang non-Muslim na hindi sumasamba sa Allah? Ang isang Muslim na sumasamba na sa Allah, nag-isahan at walang kapares, hindi siya nag-akibat ng anumang Diyos na sinasamba maliban sa Allah. Meron pang prerequisite ang kanyang gawa bago ito matanggap. Paano pa kaya kayo sumasamba kayo sa ibang maliban sa Allah? Ang isang Muslim, para matanggap ang kanyang gawa, kailangan ikhlas, sincerity para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang show off, walang pakitang tao. Hindi ka parang kunyango. Next, ayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun kahirap ang isang mabuting gawa, kapatid. Kailangan sincero para sa Allah at ayon sa sunnah ng Propeta. So kapatid, sinasabi ko nga, ang pinakamasamang Muslim, kahit agad masama yan, kapag humingi ng tawad sa Allah ang pinakamasamang Muslim, kaya siyang patawarin ng Allah. Basta huwag ka lang magtatambal sa kanya na kahit ano pa man sa pagsamba, kailangan meron kang La ilaha illallah. So wala wa alam, alhamdulillah rabbil alamin. Kung talagang matalino kayo mga kapatid, napakalinaw po yung mensahe. Kung gagamitin natin yung talino. Kanina binanggit natin yung binanggit sa banal na kasulatan sa Quran na may mga tao na nakatakda na sa impyerno ng apoy dahil may mga puso hindi nakakaintindi, may mga mata hindi nakakakita, may mga pandinig hindi nila ginagamit. So kung totoo na matalino kayo, ano pa? Napakaliwanag yun. Ito ay
Ang ginagawa namin bilang Muslim ay yung nakapataw sa balikat namin na ihahatid lang ang katotohanan, maniniwala ko hindi ang mga tao. At least, Allah ng Allah, siya ang witness. Lalo na ngayong gabi na hinatid namin ang katotohanan sa inyo. Kung yayakapin ninyo, okay. Dahil kung yayakapin ninyo ang Islam para sa sarili niyo, kung hindi ninyo yayakapin, para na rin sa sarili niyo. Dahil kapag hindi ninyo na tuklasan ng katotohanan, parang winasak ninyo ang inyong sarili, lalo na ang mga pamilya ninyo na naghintay sa inyo. Dapat, samantalahin natin ang pagkakataon na ito, na maintindihan natin ang Islam at may pamahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Dahil kung mahal natin ang ating sarili at lalo ng mga pamilya natin, dapat ang katotohanan ang maibigay natin sa kanila. Dahil ang kayamanan, katungkulan, kaalaman, katungkulan, lahat yan ay mawawala mga kapatid. Yan, yung tatlo na nagsisimikap ang mga tao para umabot sa tatlong ito. Kaalaman. Ibig sabihin, nagsusumikap ang tao para makapag-aral, para maging doktor, engineer, o ano dyan. O di kaya katungkulan, para maging hari, presidente, o mayor, o barangay kapitan. O di kaya milyonaryo, nagsusumikap ang tao para maging milyonaryo. Lahat yan ay nandun kay Marcos na may kaalaman, may katungkulan, milyonaryo. Nasaan siya ngayon? Kapag tinatalakay si President Marcos, dictatorship. Bakit? Pag dumating ang araw sa iyo si Terminator, la yastaksirun na sa akatan wala yastaklimun. Hindi pwede iurong o i-advance ng isang segundo, talagang sasabihin niya, tumigil ka na mag-isip. Lalo na kung sa mga brother na hindi ganun namin sa Islam, na walang katapusan na pag-isip na itinadahilan nila. So dapat, hanggang na ninyo yan, yung pag-isip ninyo. Mag-isip kayo, yung tamang pag-isip, gamitin natin ang ating mga talino mga kapatid. So sino ba may mga katanungan dyan, inshallah? Kung wala kami ang magtanong, Kumplito ba yung sagot na alhamdulillah? Tanong lang, Brother Idris. Tungkol po sa mga mahal natin sa buhay na imam, may pag-asa po ba na matulungan natin sila bilang Muslim na naghihirap sa kanilang buhay? Actually, kahit nga si Prophet Ibrahim, ang kanyang tatay dahil sumuhay ay napasok sa impyerno ng ako. So sa ngayon lang, habang may pa sila, gagawin tayo ng paraan. Sisikapin natin na maintindihan nila ang Islam sa pamamagitan ng ating panalangin at gawa. Dahil ang mga sahaba, mga disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katangian nila noong araw ay nagtatanim sa araw at nagdidilig sa gabi. Anong ibig sabihin na nagtatanim sa araw at nagdidilig sa gabi? Sa araw ay ginagawa nila ng paraan na nagdadawa sila. Sa gabi, iniiyakan nila sa sala, sa tahajjud. O alam, buksan mo ang puso ni ganito. Dahil tayo, para sa ating kamay ang paggabay sa mga ito. Dahil tayo ay instrumento lamang. Dahil tanging Allah lamang ang makapaggamay sa lahat. So kaya, iniiyakan natin sa Allah na buksan ang puso ng ating mga mahal sa buhay. Yan ang iniiyakan natin. Kaya noon si Abu Sufyan, nanumpa siya na hindi siya pasok sa Islam. Pero dahil sa ginagawa ng mga sahaba, mga disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay ang katangian nila ay nagtatanim sa araw at nagdidilig sa gabi, hindi nagtagal na Muslim si Abu Sufyan. Sinubatan siya ng asawa niya. Di ba nanumpakan hindi ka na mag-Muslim? Sabi niya, ano ang gagawa ko? Hindi ako pumasok sa Islam, ang Islam ang pumasok sa aking puso. Allahu Akbar. So ganun din ang nangyayari sa asawa niya. Sabi niya, bakit sinubatan mo ako nun? Ngayon, bakit nag-Muslim ka na rin? Sabi niya, kagaya ng sinabi mo, hindi ako pumasok sa Islam, ang Islam ang pumasok sa aking puso. Dahil sa araw-araw, ginagawa nila ng paraan kung paano ikalat ang Islam, paano maintindihan ang Islam. Sa gabi, pinapalo nila, iniiyakan nila sa sala, sa tajid, o alam ko sa po ang puso ng aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga tatagin. Dahil ito ang pagkakataon habang buhay sila. Pag namatay na sila, na hindi sila lang Muslim, hindi na kailangan ipanalangin sila. Tapos lang lang. So, di ba? Sino ba ang may Sino pa yung may katanungan, brother? Yung mga bisita natin na nandito ngayon sa Kaima, ang may katanungan. Bro.
dahil baka 4 na o 3 araw lang ang Ramadan. Pagtatapos ng Ramadan, so inshallah, kung mayroon man mali sa puso ninyo na ito ang tama, kung hindi tama, kung may mali, pwede ninyo itanong, mag-question kayo. Handa namin sagutin ang mga katanungan ninyo. Kung mali, ang pananampalataya ng Islam. Amen. Dahil doon sa Juan 14, di ba, sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, walang darating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pero hindi niya sinabi na ako ay Diyos. Sampayin ninyo ako. Ang sinabi niya, ako ang daan. So lahat ng mga propeta, sa kapanahunan nila, sila ang daan at ang katotohanan. Ganon din kay Prophet Muhammad, bagamat nagkaiba ang pagkakabanggit, pero kapag ina-analyze mo, pareho ang kahulugan. Kay Prophet Muhammad, ano ang equivalent yung Juan 14? Kay Prophet Muhammad, Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung talagang mahal nila ang Allah, sundin ka nila. Ang ibig sabihin ng sundin ka nila, kung papaano mo sinamba ang Allah, ganun din. Patatawarin sila ng Allah, at mamahalin sila ng Allah, at patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Kapag ina-analyze mo, bagamat magkaiba ang pagkabanggit at saka Juan 14, ako ang daan at ang katotohanan, walang darating sa ama kundi sa pamamagitan ko, pareho lang ang kahulugan. Magkaiba lang ang pagkabanggit, iisa lang ang kahulugan. So, ibig sabihin, lahat ng propeta sa kapanahunan nila, sila ang daan at ang katotohanan. Sa panahon ni Jesus, siya ang daan at ang katotohanan. Sa panahon ni Moses, siya ang daan at ang katotohanan. Lahat-lahat sa mga propeta, sila ang daan at ang katotohanan. So wala ang mga propeta na sumamba ng mga revolto ng mga konstitusan. Kahit si Jesus. May tanong ka. Brad, ano katanungan niyo? Brad, dagdagan ko lang yung tanong ni kapatid. Sige. Ito Sinabi niya kasi, dagdagan ko lang yung tanong ni kapatid, kung may pag-aasa pa ba yung mga hindi Muslim na pumanaw na. So yung tanong ko dito, Brad, ito ganito siya. Kasi, nung hindi pa yung mga taong hindi pa nagkaroon ng Islam, hindi pa dumating yung Islam sa kanila, sila ba ay may pag-asa pa na makapasok sa paraiso? Ngayon, kung halimbawa, sa kapanahonan mo, wala kang nakarating sa iyo na mensahe na hindi mo alam, hindi ka sumama sa mga revolto, may pag-asa ka dahil doon sa kabilang buhay, bibigyan kayo doon ng pag-examination. Halimbawa, bibigyan kayo ng examination, ito ba ang sasabayin mo, yung revolto ni Jesus o amin? So, may pag-asa naman. Yung mga tao na hindi na sumama ng na punta sila ng kamatayan na walang kalaman na Islam. Pero kung sila ay sumama sa mga revolto, mga Diyos-Diyusan na punta sila doon ng kamatayan, imperno na talaga. Ibig sabihin, kung napakalalim na bangin ay nahulog sila doon, sa napakatarik na bangin, wala nang kaligtasan nila. Nahulog na sila. Nahulog na sila sa bangin. Ibig sabihin, nung buhay sila ay sumama ng mga revolto, wala nang kaligtasan nila. Dahil katunayan na, ang tatay ni Prophet Abraham nasa inferno rin dahil sumama ng mga revolto at mga Diyos-Diyusan. So ang tanging pag-asa ngayon, kapag nag-Muslim ka ngayon, kapatid, 100% may pag-asa ka, makakapasok ka sa paraiso. Pag hindi mo ba pinasok ang Islam ngayon, hindi ko alam. Yun, 100% mayroon din naghihintay ng inferno. So ano ang gusto mo? Paraiso o inferno? Ano ba yan? Dahil ang araw-araw, papalapit ang kamatayan. Paano kung dumating yan? Dahil walang sinasanto sa kamatayan. Kung ang mga propeta na yan ang pinakamamahal ng Allah, malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi sinanto ni kamatayan. Sino ba tayo para santuin ni kamatayan? Allah. So, Father Idris, yung isang katanungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, yung mga kapatid natin, mga Pilipino, mga katutubo, may sinasamba sila. Kasi nag-Islam nila, nagkanya na sila, sumasamba sa kahon. Tapos hindi nakarating sa Islam. Paano yan pagkamatay? Wala silang alam. Mga katutubo yung mga Pilipino. Ang ibig niya sabihin yung mga napakalayong lugar
na komunidad na nasa bundok na parang sa assumption niya na hindi nakarating yung mensahe ng Islam. Yun, Ganun ba, bro? maaaring may pag-asa yung walang nakarating sa kanila na walang kalaman ng mga ignorante. Maaaring may pag-asa na bibigyan sila ng examination sa kapilang doon. Kasi nag-start na sumasamba sila sa kahoy, sa hayop, ano yan. So, nag-start Pag nila. nakapalo na tayo na alam ang mga Walang pag-isay wala doon. diba? Sakto na is sila base sa ilang Sinabi rin nga sa madalang sulat sa Quran, wama kunna mu'adhibina hatta ibig sabihin yun, hindi ko paparusahan ng mga tao hanggang wala na nakarating ng mga babala, mga propeta. So ibig sabihin, pag may nakarating ng propeta, sugo, babala, doon na sila makatanggap ng parusahan. Wama kunna mu'adhibina hatta Sige, brother. sige. Ituloy mo. Kontento yung nasagutan ni brother. Ito Ako pa kaulo ba ng Darussalam? Darussalam. Ano ang Darussalam? Ay, nasa libro. Ano ba kaulo ba ng Darussalam? Yan na yung mga alipinay na sa Brunei. Darussalam daw. Ayun yung Darussalam. Bahay ng kapayapaan yan. Pero yan ang libro na inano sa Brunei na inano nila na Darussalam. Salam. Brother Chris, may meron katanungan. Sige. Bismillah. Tanong ko lang po, si Propeta Muhammad po ba saka si Jesus ay isang tinatawag ng Panginoon? Opo. Isa lang ang dinijus nila. Kung ano ang dinijus mula araw ng Jesus Christ ang Muhammad, iisa lang. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako naparito upang labagin ko ang mga ibinigay sa mga sa akin, katulad nilang Moses, Abraham, lalo na si Jesus Cristo, kundi yan ang dudugtungan ko at ipagpapatuloy ko. Yun ang sabi ni Prophet Muhammad. Dahil iisa ang nagpadala, kaya ang mga propeta mula araw ng Jesus Christ, iisa rin ang hamangin nila, sabayin ang tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Salamat at liwanag. Isa na ba siya sa bawang? Pero pato. Ang katanungan nila, Mga tao na nagbuwit sa lalim ng wala nakakapos sila. Ustad, sige lang. Basta lang tanong ko. Since alam natin Muslim, no? Susunod tayo sa sunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nasa atin yung Ar-Rahman Pirabim. Paano ating matulungan yung mga non-Christian community? Kasi alam natin ito yung totoo eh. Wala ba tayong matulong sa Pilipinas? Kasi nakita ko hapon, mas marami pang mosque dun sa Korea kaysa Pilipinas. ano ang ibig sabihin nila? Paano natin matulungan sila na paligtas sa So, sa pamamagitan ng tayo ay mag-aral dito sa Saudi Arabia upang matuto at ipamahagi natin sa kanila. Ihatid natin sa kanila katotohanan. Pag tinanggap nila, yun ang tulong sa kanila. Malaking tulong sa kanila. So, magdawa tayo para sa kanila para matulungan natin sila. Ang dawa, ang pinakamalaking tulong sa kapatid. Ipamahagi natin ang katotohanan sa kanila. Sino pa gustong magtanong para mayroon? Doon. Muslim ka ba si brother? Hindi pa. Brother, natanong ko lang po. Kung si Kristo po ba ay nasulat sa Quran, yung mga disipulo niya rin po ba ay nakasulat din sa Quran? Oo, nabanggit din ang mga hawarin, yun ang mga disipulo niya. Dahil si Jesus, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 na bisis lang binanggit sa Holy Quran, pang-5 ang nagbanggit si Jesus. Samantala si Jesus, 16 na binanggit ang pangalan niya sa Holy Quran, at ang nanay niya ay special chapter sa Quran, at ang lolo niya 3rd chapter sa Quran. So bakit nabanggit na pang-5 si Muhammad dahil kay Jesus ang pagkakasabi?
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. So, malapit na kahulugan sa Tagalog, o mga angkan Israel, ako ay propeta para sa inyo, upang mapatunayan ko ang mga naunang aklat na ibinigay sa nauna sa akin katulad nilang Moises, at ipabalita ko sa inyo ang magandang balita na may susunod sa akin ang propeta ng pangalan niya ay si Ahmad. Dahil nung pagkawala ni Jesus, after 570 years, ipinanganak si Prophet Muhammad, nabasa niya at nakita niya, nanimuran niya ang Holy Quran. Samantala, Biblia isinulat after 1,000 years. Bagamat nauna si Jesus, pero wala siya kaalaman sa Biblia at mas nauna isulat ang Quran kaysa Biblia. Dahil ang Biblia isinulat after 1,000 years na nakaraan si Jesus at si Muhammad ay isinulat ang Quran noong siya ay buhay pa, nakita niya at nabasa niya. 570 years at nakita nila na isulat ang Quran. Mas nauna ang Quran isulat kaysa Biblia. Brother, dito yung katanungan. Pero mayroong karagdagan. Ang sinasabi ni Brother Idris na na-mention ang pangalan ni Propeta Isa, hindi Jesus ha. Kasi ang letter J sa dictionary, kahit anong dictionary, idinagdag lang ang letrang J 1750 na taon. Ibig sabihin sa Quran, Isa, Prophet Isa. Kasi ang J 1750 lang idinagdag sa English alphabet. Kahit sa computer, pag tinuplok nyo yung letter J, dinagdag lang 1750 ang taon. So si Propeta Isa, naisilang din sa somewhere 4 BC or 3 BC. Kaya ang pangalan Jesus, hindi ang totoong pangalan ni Propeta Isa. Karagdagan yan sa ating mga kapatid na mga Kristiyano at saka sa katulad natin ng mga Muslim na ang letter J added to the English alphabet in 1750. So ang mini-mention Brother Idris is si Propeta Isa, translate lang niya para maintindihan ng ating mga kapatid na mga Kristiyano. Yun lang. Nagkakaroon din para sa natin sa... So, ang salita ni Jesus o ni Isa, Aramaic, alam natin ang Aramaic at ang Arabic sister language. Ano nga bang pangalan ni Isa sa Aramaic? Ha? Ha? Siya si Isyo. Kaya mo, Isa, Isyo. In, Shin, Ain, Waw, saka Ain, Isyo. Kaya, kapag tinawag mo sa Jesus, kung nananalangin ka na kanya, O Jesus, hindi ka niya papansinin. Kung talagang sinasabi ng Diyos siya, hindi ka niya papansinin. Hindi naman yun ang pangalan niya. Ang pangalan niya, Isyo. Isa. Ano ba yung pangalan ng Inri sa taas ng ano? Inri. Ha? Isa. Nazareth. Ha? Oo, yung si Isa ang Nazareno na hari ng mga Hudyo. Yun yung mga kapatid kayo okay magbulag-bulag. Sino nang mag-embrace ng Islam? Subhanallah. Napakaliwanag ng mensahe. Wala. Ano ang salita sa Biblia na original na Aramaic? May salita sa Biblia, ito lang ang hindi nabago na Aramaic, original. Eli lama sabachthani. Di ba? Yun lang. Pero yung iba, translated lahat. Ang ibig sabihin din sa Arabic, Allah lama daraktani. Magkahawit. Dahil ang salita ni Jesus, Aramaic, namatay na lingguay, naging Arabic. Kaya, Eli lama sabachthani sa Arabic, Allah lama daraktani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, di ba? So, ang mga Pilipino, dahil pinapalabas na may anak ang Diyos, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Binabago ng Pilipino para itugma doon sa kagustuhan nila. Brother Idris, meron pang katanungan? Meron akong katanungan, Brother Idris. Maraming mga Muslim sa atin, lumalaking Muslim at lumalaking Kristiyano, hindi nila alam ang kanilang kinalalakihan. Mga Kristiyano, mga Muslim. Anong katanungan mo? Maraming mga Muslim sa atin na ipinanganak sila Muslim.
Pero hindi nila alam kung ano ang kanilang pagka-Muslim. Okay, Brad, tama ka. Ang Muslim man siya o Kristiyano. Sa totoo lang, yun ang sinasabi nila na followers of Islam. Pinanganak lang ng Muslim dahil sa ang tatay niya, nanay niya. Pero pangalan lang, pero wala sa tunay na pagkatao ng Muslim. Dahil ang Muslim, walang kinikilala na tribu o mission. Kapag naiintindihan mo kung ano ang relihiyong Islam, ikaw ay matatawag na Muslim. Kung ikaw ay Saudi, ipinanganak na tatay mo, Saudi Muslim, tapos hindi mo pinag-aralan ng Islam, ignorante ka sa Islam, Saudi ka lang. Kung maranaw ka, tausod ka, Maguindanao ka, ipinanganak ka na walang kaalam-alam sa Islam, tinatawag mo ang sarili mo ng Muslim. So, kung totoo, hindi ka Muslim, maranaw ka lang, tausod ka, o Maguindanao ka lang. Kasi hindi mo alam ang Islam. So, ang nakakalam ng Islam, maging Ilocano ka o Bisaya ka, kapag naalaman mo ang Islam, ikaw ang tunay na Muslim. Yun ang, hindi pinagbabasya kung ikaw ay pinanganak ng Muslim ka na mo. Kailangan malaman ka. Sa isang mga kapatid, sa mga bagong embrace ng mga Muslim, sa mga bagong embrace ng mga brother, huwag niyong isipin na kalas na, nag-embrace na ako ng Islam eh. Ito na mali kayo mga kapatid. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante, sa Islam, hindi ka pinapahintulutan o hindi ka dapat maging mangmang sa inyong din. Hindi ka dapat maging mangmang. Paano ka tatawagin Muslim kung hindi mo naman alam na ang pagsamba sa iba is ipinagbabawal? May mga kaalaman sa Islam na kailangan mong malaman. Yung mga kailangan mong malaman, kailangan mong pag-aralan. At kailangan mong pag-aralan hanggang sa tumaasa ang iyong paniniwala. Kasi hindi tataas ang iyong iman kung hindi ka naman nag-aral. Paano tataas ang pananampalataya mo kung wala naman kaalaman na pumasok sa'yo? By the way, mga kapatid, dalawang klase ang kaalaman. Ang kaalamang nakakatulong at ang kaalaman na hindi nakakatulong. Kailangan maramdaman mo sa sarili mo, mga kapatid, na kung tumataas ang kaalaman mo, mas lalo ka nagiging humble. Hindi hambog. Diba? Kasi meron din namang mga sinasabi nila na may kaalaman sila, pero hindi naman nakikita sa gawa. So mga kapatid, ipanalangin natin sa Allah na bigyan tayo ng kaalaman na makakatulong sa atin inshallah ta'ala. Amen. Yun ang pinakamainam, yung kaalaman na may kasamang gawa at nakikita sa iyo. Kasi yun din, dawa na rin yun. Kapag nakita sa iyo na sila sa pamuhay ng Islam, dawa yung mga kapatid. Sabi ko na nakalimutan ko, nakalimutan. Gusto ko na sabihin ka rin na, pero nakalimutan ko na rin. So inshallah mga kapatid, no, kaya lagi may pag-aaral sa center. Kahit kami, no, konti lang ang kaalaman namin, at least ang pinakamainam pala, ang pinakamainam ng mga kapatid, yung nalaman mo na isinabuhay mo. Kahit konti. Kasi once na lagi-lagi kang kumukuha ng grain ng bigas, makakabuo ka ng 1 kilo. After 1 year, makakabuo ka ng 1 sako. After 1 year, makabuo ka ng 1 bodega. Dahil sa paisa-isang butil ng bigas. Ganun din sa kaalaman kapatid. Ang minamahal ng Allah, yung gumagawa ka ng kasi konti gawain, pero patuloy, palagi hindi mo iniiwan. So, useless kung sabi mo magsasala ko ng buong araw ngayon. Masyaallah, isang araw, Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isya, lagi ka na doon sa likod ng imam. Kinabukasan naman, wala na. Tamad na. Okay, nagsala ka na isang buong araw, kinabukasan, wala din. So, mga kapatid, ang mahalaga sa atin, yung kaalaman na nakuha natin is isang buhay natin. Kahit ang pakunti-kunti mga kapatid. Advice ko sa sarili ko yun, at saka sa inyo mga kapatid. So, inshallah kayo. Ano pa sila mga kapatid? Hello, brother. Salamat pa. Sige, pangawa na pa para ibulahan natin yung mga grasya. So, nakita natin, mashallah, si Brother Abdul alhamdulillah. Yan ay, akala ninyo, pinanganak ng Muslim yan, pero mahigit 2 taon na nag-Muslim si Brother Abdul pero hinahangan ko dahil sobra pa sa mga pinanganak ng Muslim dahil sa kalang ng Allah. Dahil doon,
tatay niya at nanay niya nag-Muslim agad. Dahil nakita nila eh. Ha? Action speaks louder than the words. Ha? Kita mo sa action mo at ang panalangin mo, Allah Akbar. Tatay niya, nanay niya nag-Muslim na. 2 taon, wala pang 2 taon sa Islam, nag-Muslim na ang nanay niya. Hindi ba siya nakawin? Lalo na kung nakawin siya. Allah Akbar. Brother Idris, mayroon isang katanungan kapatid din natin bagong balik Islam. Sige. Bubunutin ko na muna. Assalamualaikum, may tanong ako Brother Idris. Anong hukom dito sa taong nagsyahada na, nag-testify na, pagkatapos hanggang doon lang sa pagbigkas, katapos hindi na siya hindi na rin siya sa sala, pagkatapos pag ito naabutan ng kamatayan na, dahil may hadith ang Propeta Muhammad Nisbiapanim na once mabigkas nito, garantiya ang paraiso. Anong hukom dito? Kung ikaw ay nagsahada, nag-Muslim ka, tapos hindi mo ito matuloy, ay delikado na yan, yung mga ganyan. Ha? Kasi nagsahada ka na, nanumpa ka sa Allah, pero tapos nilaban mo. Kaya lang, ang importante sabi ng Propeta Muhammad, hindi tayo pinipag-get sa mga ganyan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Ang mahalaga sa isang bagay, isang gawain, kung saan magtatapos. Baka ngayon, napakagigilipso mo, kinakantiyawan mo yung pagganong-ganon, yung pala, nung malapit na tatama doon sa hukay ay tumino, Allah Akbar. Dahil sa siya. Pero ikaw, sa umpisa, napakaganda, pero nung malapit na tatama doon sa hukay ay doon siya namatay sa mga disco house. Patay ka. Allah Akbar. Ang mahalaga sa ng Propeta Muhammad ay kung saan ka magtatapos. Ha? Hindi natin alam ngayon, kaya iniiyakan natin sa Allah na, O Allah, sana panatiliin mo ang aking puso sa Islam. Ya muqallibal qulub, sabbitu qulubana ala dinik. Lagi yan ipapanalangin na, O Allah na may hawak sa ating mga puso, panatiliin mo ang aking puso sa relihiyon ito. Dahil ang mahalaga kung saan ka magtatapos. Yan ang importante sa atin. Ang brother natin yan, baka nakulang sa aral, baka tumino, inshallah, baka inshallah, kung magkalapit na karating sa hukay ay tumino, okay naman. Pero kung hindi, malas. Alhamdulillah. So inshallah, tutuloy natin ang pag-prepare dahil wala na tayong oras inshallah. So, pasensya na niyo po kami kung may nalaman kami sa mga pag-iban ninyo. Tanging malalaman ang perfecto. Tao lamang tayo na hindi perfecto. Hinihingi ko ang inyong mga pasensya. Pagpasensya ninyo po kami kung may nagawa sa kami dito na sa dalawa ninyo. Wakil ako na alhamdulillah na pinakamin. So, dagdag sa tanong ni Bruno, huwag kayo magtanong ng mga hukom sa amin kasi hindi kami mga scholar. Ang hukom, ang judgment niyan sa mga ulama, yung mga nakapag-aral ko. Hindi kami pwede magbigay ng hukom. Hindi kami pwede magbigay ng hukom. Kaya pag magbigay na, anong hukom dito bro? Hindi kami kita sa atin. Kasi wala kami karapatan na sumagot sa mga hukom. So yung mga nakapag-aral sa, sila yung may, talaga na magbigay ng hukom. Kapatid na. Sa amin, yung mga tinanong din namin natin at tinanong nyo, kaya namin sagutin. Pero yung mga kailangan ang tanong, pero inshallah. Okay, number. Rashid. Uy. Para mo mag-embrace sa mga non-Muslim. Rashid. Pinapakapusin nyo talaga muna yata yung isang buwan na. Gabay kayo ng Allah. 687. 687. 687. Wala? 687. Wala? Ayun. 679. 679. 679. 679. Wala? 907. 907. 954. 954. 908. 908. 908. 609.
693, 693, 693, 693. Oh, makikita tayo. So yung kapatid natin nag-embrace, siya natalakit ka mo nito, tanggapin mo ang hidayah mula sa Royal Umbrella. Sponsored by Royal Umbrella. 901, 901, 901. 901, wala? Ayun, meron. 698, 698. 698. Sige to, sige. Huwag ka mahiya. 929, 929. 927, 927. Araw-araw, walang pala yan. 927 yan, 927. 994, 994. Sige, pangilan na yan. Nakuha daw po. Six, seven, six. Ako po yun. 940. 940. Ayaw yun? Sabi ko, mahal na tayo. Yung lang mga kapatid. 697. 697. 697? 681. 681. 681. Sariyo lang naman. 683. Wala. 683. 925. 925. 933. 933. 913. 913. 913. 913.